Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at muli po tayong babalik sa ating ginagawa pong daily devotion at andito na po tayo sa chapter 45. Ang aking pong verse na papasahin ay mula po sa chapter 45 verse 1 to 8 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, nagpakilala na si Jose. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, ay narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa ba talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi makasagot. Lumapit kayo sa akin, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagkasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit, huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag na ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Amen. O, tanungin kita, kung halimbawa kaya na ikaw yung tao na ganun ang nangyari, na ibininta ka ng mga kapatid mo, tapos nakita mo sila na ikaw ay nasa posisyon na katulad ng posisyon ni Jose, anong mararamdaman mo sa sarili mo? Kasi ito yung panahon na yung face reveal yung ni Jose, yung pagpapakilala niya. Napakasakit siguro na makaharap mo yung tao na gumawa sa iyo ng hindi maganda, no, na kumbaga kung makakaharap mo to at wala kang Diyos, hindi mo kilala ang Diyos, wala ang presensya ng Diyos sa iyo, maaari maghihigante ka. Masasabi lang natin, madali lang magsalita ang magpatawad, pero yan po ang mahirap, yan ang pinakamahirap ibigay, diba? Yung pagpapatawad. Ganun yon. Kasi dito sa buhay niya, dito sa 45, chapter 45, baga itines niya yung mga kapatid niya, at sa mga nakaraang verses nakapasa naman yung mga kapatid niya doon sa mga pagsubok na ibinigay niya. Kumbaga naunawaan na nakita ni Jose yung pagbabago ng mga kapatid. Nakita niya out of love si Jose, no? Doon sa chapter 37, kung babalikan natin, na kinamuhi ng mga kapatid niyang kaharap niya ngayon, kasi daydreamer to si Jose, di ba, na naginip siya na yung buhay na binigkis niya ay tumayo, at yung mga sa kapatid niya ay nagyukuan sa kanya. Diba sa ito na, di ba? Unti nangyari na. Ito na naganap na, kumbaga sa chapter from Genesis 41, 37 40 to 41, di ba? Some chapter 37 ng Genesis 37 verse 6 from po yun. 6 doon mababasa natin sa ilang verses, makikita natin yung mga panaginip ni Jose na nagkatotoo na nga, na nakasama niya yung mga kapatid niya doon sa verse 40, 41, di ba? Ayun, unti-unti na-test niya yung mga kapatid niya at nakapasa naman. Ngayon, ito na yung yung pagtatapat niya, ito yung pinakamahirap, makakaharap mo yung mga taong gumawa ng kasalanan sa iyo. Makikita mo yun, di ba? Maalala mo yung nangyari. Kung ikaw ang gano'n yan, di ba, sa iba, hindi kaya magpatawad yan, ang pinakamahirap ibigay yung forgiveness. Pero dahil nga si Jose, may Diyos. Kasi malay mo, kasi si Jose ay he was molded by likeness of God. Baga ginawa siya, minold siya ng katulad talaga na kawangis ng Diyos, yung ugali niya. Na nakaranas naman ng pagmamahal si Jose sa kanyang ama, pero dahil doon kinamuyan siya ng mga kapatid, at di ba? Pero ang ganda ng katawan ni Jose dito. Katawan ni Jose dito, yung pinatawad niya yung kanyang mga kapatid sa kabila ng mga ginawa sa kapangitan nagawa sa kanya. Pero minsan ginagamit kasi ng Panginoon yung mga kasakitan na ang pinakamasakit dito, yung mga taong malalapit sa iyo, ang ginagamit ng Panginoon paminsan upang magamit ito na sakitan yung katauhan mo para
makita dito kasi dito sa katauhan ni Jose, nag-shine yung yung sa buhay niya, nag-ilaw siya, nag-ilaw ang Diyos sa buhay ni Jose sa pamamagitan ng Diyos, no, doon sa pagpapakita niya ng pagpatawad sa kanya mga kapatid. Ikaw ba, kung halimbawa gano'n, may mga taong gumawa sa'yo ng Kasi, masakit, at saka ano nga din, no, blood is thicker than water. oo, kasi Siguro pamilya dahil yun eh. kadugo pa rin niya Pamilya talaga kasi yan. yun. Kasi kahit naman Kaya sa hindi akin, mo magpatawad. kung ako nasa katatayuan ni Jose, at makita ko rin naman yung sitwasyon na yung mga kapatid ko, gano'n na nangyari, baka makalimutan ko rin yung ginawa sa Wala, akin. kung wala kang Diyos, mawawala yung self-control mo dito eh. Pero si Jose, andun yung self-control niya. Dahil nga, ang Diyos yung, ang spirit ng Diyos ay nagdudwell doon sa katauhan Sa kanyang ni Jose. Kaya wala na sa kanya ayun nga sa ano kasi dahil ang spirit of the Lord na nagdudwell sa katauhan ni Jose ang nananahan na sa katauhan niya, kaya nawala na doon sa pagharap niya sa mga kapatid niya yung paghihiganti, yung galit, yung hatred, yung mga sufferings niya noon binenta siya ng mga kapatid, no, yung ginawa siya ng mga kapangitan ng mga kapatid, nawala na lahat yun, nalimutan niya. Pero nalimutan man ni Jose yung mga kapangitan na ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, pero hindi siya dapat kalimutan na tao. Hindi deserve ni Jose na kalimutan siya. Di po ba? Dahil napakabuti ng katauhan ni Jose, isa siyang kawangis ng Diyos, di ba? Kasi nga si Jose, na yung kalooban niya, yung puso niya talaga, naniniwala siya na may Diyos. Kasi sa umpisa pa naman, di ba, ang daming pagsubok na hanggang sa ginawa sa niya ng asawa nung hari ng Paraon. Tinutukso siya pero hindi siya nagpadala dahil nga nakapix ang kanyang mata sa Panginoon, na yung puso niya nakatuong sa Panginoon. Kaya dito natin makikita talaga kapag po tayo ay nakasentro yung ating paningin sa Panginoon, kahit po anong tukso ang dumating sa buhay natin, ay siguro hindi po tayo mapapadala. Kung sa aking katatayuan din po, kasi naranasan ko na rin po minsan na ako may isang kaibigan din po na close ko rin po, na kami po ay nagkaroon ng problema kung i-apply ko rin po ito. Pero medyo nung una po ako ay nasaktan din, pero nung katagalan din po ako na rin po ang lumapit sa kanya at para po naging maayos po yung aming Saka sitwasyon. mas masarap ang nagpapatawa. Ay, siyempre naman, di kayo sabi nga, ang tao nagpapakumbabay, tinataas ng Panginoon. Oo. Kaya dito natin makikita at babasahin ko po ulit yung mga sunod pong verse dito na nangyari po. Ito po yung mula po sa verse 6 na po tayo. At ang sinabi nga po dito, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Yan, makikita natin, diba? Ang Panginoon talaga ang nag way of escape na para alisin po si Joseph doon sa kanyang mga kapatid. At sabi nga niya, ang Panginoon Diyos ang nagpadala sa kanya sa Ehipto. 2 taon pa lamang ang tagutom. 5 taon pa ang darating at walang aanin ang bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Ya, kita mo, napakaliwanag. Na dahil nga si Joseph, nakakabasa siya ng mga panaginip. Siguro isa ito sa mga panaginip niya na nagpakita sa kanya, nagbigay ng isang message ang Panginoon, bagamat po wala pong nabanggit dito. Mga kay Jose, no, ang hirap mag-pretend doon sa harap ng mga tao, no, magkukunwari ka na hindi yun talaga ikaw nakaharap niyang mga kapatid niyo, pero hindi niya na nakayanan. Kaya nga ito ang sabi niya dito, kaya Pagtapat niya na talaga. sabi po sa verse 7, kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin. Dito, ginawa niya akong tagapayo ng Paraon at tagapamahala ng buong Ehipto. Kasi dito pa di po makikita natin sa binasa po natin nakaraan ng si Joseph po nung tinanong po siya ng hari kung tungkol po sa panaginip, na ang naging suggest po ni Joseph doon na kinakailangan na magkaroon ng isang tao na mapagkatiwalaan ng tagapagsalita, di ba? At siya nga ang naggumawa ng paraan na siya nang mahala ng mga ani, nag-ipon sila, nag-imba. Kaya dito po natin makikita
nasabi nga po dito sa Isaiah chapter 60, when the time is right. Chapter Chapter 60 verse 22 po, sabi nga po dito, when the time is right, is the Lord will make it happen. I, the Lord, will make Yun, it happen. I, the Lord, will make it happen. Yun, tama nga po. Yeah, ginawa, yun. Na pag nasa tama talaga pong panahon, ang talaga pong mangyayari po yung kagustuhan po ng at walang ng Panginoon. walang makakapigil. Ano? Wala po Kasi, talaga makakapigil. Kaya napakaliwanag po. Ano nga sabi nga dito, utal na po ako. Sabi nga po dito, I, the Lord, will make it happen. will make it happen. Talaga po mangyayari nga po. Kaya nga. Na yung pong plano ng iba ay wala po talaga makakapigil po sa plano po talaga ng Panginoon. Parang kanta ng doon sa, naalala mo yung kanta, din doon sa ating mga worship song na yung Waymaker. Ang ating Panginoon kasi is Waymaker, di ba? Oh. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Yun, Our Lord is Waymaker. Siya yung gagawa na aalisin ka sa yung katayuan mo. Katayuan mo na pangit man ito at ilalagay ka doon sa magandang nakalaan na plano para sa kanya. O kasi para ginamit siya para makapagligtas hindi lang kanyang pamilya kundi maraming tao buhay ang mailigtas. At isa pa rito, hanggang 1 to verse 8, yung uli yung gathering nila, mabubuo uli silang pamilya dito na iyon yung matagal na hinihintay din ni Jose. Binigay nga ng Panginoon. Napakahirap mawalay sa pamilya mo, di ba? Kaya lang may panahon talaga. May tamang panahon na babaguhin ng Diyos ang lahat, ang Panginoon yung mag-change ng buhay natin. Sinasabi rin niya dito sa Iglesias 3 verse 11, God has made everything beautiful on its time. Ito na nga po yung pinakamaganda na nangyari po sa buhay ni Jose na nagkita-kita nga po sila na magkakapatid. Kaya tapat po yung sinasabi po ng Bible na sabi nga, okay pang uulitin, sabi nga po sa Iglesias 3 verse 11, God has made everything beautiful on its time. Ito na po yung pinakamagandang nangyari sa buhay po ni Jose na matagal na po niyang pinapangarap na makita-kita silang magkakapatid. Di po ba napakasaya bagamat po sa dami ng mga ginawa na sa kanya ng kanyang mga kapatid. Isipin niyo po yung una pinilanong papatayin tapos ibininta. Pero hindi po inisip ni Jose, hindi po siya nagtanim ng puot ang sama ng loob. At pilit po siya pong nagpakumbaba at inisip po niya talagang siya po yung pinadala ng Panginoon sa Ehipto para maraming buhay ang mailigtas. At saka po yung sinabi niya para ma-save yung ating lahi. At dito po natin makikita na kung i-apply po din po natin sa buhay natin, may kanya-kanya pong plano ang Panginoon sa atin. Kung hindi pa po naman dumadating yun, siguro panahon na lang po yung makakapagsabi kung kailan po basta tayo lang po manatili po yung ating faith at ibigay po natin yung trust sa Panginoon kasi at pinakamahalaga po yung obedience. Yun po ang pinakamahalaga na marunong po tayong sumunod sa Panginoon. At kung sa akin din pong buhay, kung iniisip ko po nung panahon pong hindi pa po ko ganito, kalalim sa pananampalataya, para po yung ako naroon po sa isang madilim na lugar na hindi ko po makita yung way kung paano ko po matatakasan yun. Na kahit po maraming mga pastor na pumunta sa bahay noon, pinipilit nila ako pero hindi po talaga ako nakikinig. Pero noong time po na dumating sa akin na isang pagkakataon na binigyan po ko ng mga pagsubok sa buhay ko, doon ko po na-realize talaga na mabuti po si Lord. Kaya sa ngayon po, hindi ko rin po alam kung anong plano niya sa akin. Sa dami po na mga nangyari sa buhay ko na pagsubok, pero lahat po siya po ang gumawa. Alam ko po, ang Lord po ang gumawa ng paraan para po may alis niya ako doon. Kaya kung ano man pong plano niya, lagi ko po sinasabi noon minsan na kung ano man pong plano po ninyo Lord sa akin, ay follow po. Ay follow po kung ano pong gusto niyo. Susunod po ako sa inyo. Kaya sa pamamagitan po ng ginagawa natin ito, bagaman po minsan may pagdaan din po ng kahinaan, nanghihina po, pero pilit po tayong pinalalakas ng Panginoon kasi andito na po tayo.
Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pong ginagawang ito. At sabi nga po dito sa 1 Corinthians 15:58, our labor in the Lord is not in vain. Yan po laging tatandaan natin. Hindi po mawawala ng saysay yung ginagawa natin ito. At saka yung Diba? sa paggamit sa buhay ni Jose, dahil nga siya ay naging ginamit ng Panginoon upang maligtas din yung kanyang pamilya. Nasa gawa din, sabi sa mga gawa, chapter 16, verse 31 to 34. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambayanan. Sambayanan, di ba? At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag niya sa kanya at lahat ng nasa kanyang bahay. Ng oras ding iyon, yun, dito nga sinabi na yun nga pala sa verse 31 to 32, no? Yun sinabi niya na isa lamang ang sumampalataya sa inyong pamilya, ikaw at ang iyong sambayan ay maliligtas. Kaya ganon, yun naging way siya ng kaligtasan ng pamilya niya at ng maraming buhay doon. Napakasaya na Amen. muli sila magsasama-samang muli. Kaya talagang walang imposible sa Panginoon. At sinasabi nga doon sa buhay niya, nangyari niya sa kwento ng buhay ng mga kapatid ni Jose at ng pamilya ni Jose at maging ni Jose, God is in control. Lahat ng buhay natin, ang may akda Yes, rito ang amen. ating Panginoon. Hindi tayo nagpapatakbo sa buhay natin. Hindi natin Tayo. magagawa ang lahat ng ating mga success sa buhay natin kung hindi dahil sa ating Panginoon. Magkaiba kasi yung blessing ng mundo at ng yung God's favor, no, God's divine favor, magkaiba doon sa world favor talaga. No, dito sa mundo makakamtan nga natin to yung mga temporal, lahat yung mga gusto mo pag ikaw ay nagsikap makukuha mo, pero in God's divine favor, no, katulad ni Jose na pinagpala siya sa hindi lamang doon sa mga bagay, kundi pinagpala siya spiritual, pinagpala siya sa pagmamahal, pinagpala din yung buong pamilya niya, Yes, nasasakupan niya. Kaya napakaganda ng yung sakripisyo niya, yung sufferings niya, napalitan din ng pagmamahal yon, pinakita ng ginamit siya ng Diyos na, Yes. kaya siya natutong magpatawad at kung malimot doon sa mga mga sakit na naranasan niya. Amen. Sige na po at dito po namin tatapusin yung pong Genesis Kaya walang chapter imposible sa chapter 45 po verse 1 to 8 po. Ay ano bang i-exhort mo? sa akin naman, hindi naman ako taga-exhort. Sige. Kumbaga, Sige na po. Babay na po naman. and glory to God po. God bless everyone. Mapagpala at malamig na gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 45 verses 9 to 12. Ito po ang nakasulat. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako na ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Doon mapangalagaan ko kayo. 5 taon pang tagutom at hindi ko gusto makita ang sinuman sa inyo na naghirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw Benjamin, na ako talaga si Jose. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na kasulatan. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong isi-share ngayon ay sa Genesis chapter 45 verse 13 to 15. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin. At ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Amen.
Magandang araw po sa lahat. Babasahin ko po ay makikita sa Genesis 45, verse 16 to 18. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Jose ay dumating. Kinatuwa ito ng Faraon at ng kanyang mga kagawad. Sinabi ng Faraon kay Jose, "Pakagahan mo ng pagkain ang mga hayop ng iyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan." Yun lang po. Purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 45 verse 19 to 21. Sabihin mo ring magdala sila ng mga karwahe para magamit ng kanilang asawa at mga anak paglipat sa Agipito. Huwag na nilang panghinayangang iwanan ang kanilang ari-arian doon, sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan, gaya ng utos ni Faraon, at pinadalahan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Amen. Magandang umaga po. Ang share ko po ngayon ay Genesis chapter 45 verse 22 to 24. Sa kanilang lahat ay nagbigay siya ng mga pangpalit na bihisan. Ngunit kay Benjamin ay nagbigay siya ng 300 putol na pilak at 5 pangpalit na bihisan. At sa kanyang ama ay nagpadala siya ng ganitong paraan: 10 asnong may pasang mabuting mga bagay sa Ehipto, at 10 asna na may pasang trigo at tinapay at pagkain ang kanyang ama sa daan. Sa ganito ay kanyang pinagpaalam ang kanyang mga kapatid, at siya yumaon. At kanyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong magkaalit sa daan." Amen. Magandang pagpapalang muli pa sa ating lahat at nasa chapter 45 na po tayo ng Genesis at ang sa akin pong babasahin ay sa verses 24 to 29. Ito po sa 45 yung nagpakilala na si Jose sa kanyang mga kapatid, no, nakakahanga, no, isang inspirasyon ang katauhan ni Jose sa atin, na doon yung self-control niya, na nakaharap niya yung mga kapatid niya. Isipin mo, hindi ganun kadali, no, makaharap yung mga taong gumawa sa ng kasamaan, pero dahil nga ang spirit ng ating Panginoon ang nananahan sa katauhan ni Jose, nawala na rin yung galit. Walang makikitang galit doon, no? Wala tayong nabasa rito na galit siya doon sa ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. Wala doon yung sumbat sa mga kapatid niya, no? At napakahirap ibigay yung pagpapatawad, ibinigay niya sa kanya mga kapatid, no? Nilimot niya, no, yung kung ano man yung nangyari sa kanya ng mga sufferings, no, na out of love, no, pero nakita nila kasi ito doon sa kapatid nila na talaga naman nakapasa nga itong mga kapatid doon sa mga test na ibinigay ni Jose doon sa kanilang kapatid na bunso si Benjamin. Ay nakita nila yung concern, yung pagmamahal, no, yung guide, yung protection, no, nung sinubukan na nabasa natin sa nakaraang verse. Ganun din naman kay Jose, sa buhay ni Jose, sa kanya mga naranasan, na ang ating Diyos talaga ay gumawa. Siya talaga yung waymaker po, no, na doon sa sitwasyon ng buhay niya noon na mahirap, inalis siya ng Panginoon doon upang magamit siya sa mas malaking plano ng ating Panginoon. Kaya God is in control talaga. Our life is in the hands of the Lord po, ng ating Panginoon. Siyang nakaakda, siyang nag-akda sa buhay natin. Tayo ay isang ginagawang instrumento upang magamit sa mga nakakalugod, no, gagamitin ng
malugod ang ating Panginoon. Katulad sa buhay ni Jose, napakasaya na mabasa dito sa 24 nang pinaalis na niya ang kanyang mga kapatid. Sinabi niya huwag silang mag-aaway sa daan. Ang ganda ng bilin niya. Kasi nga baka nga naman naisip niya ng mga panahon na magkakasama nung mga kapatid niya noon, nung sinundo siya ng mga kapatid, inutusan siya ng kanyang ama, pinasunod doon, ginawan siya ng hindi maganda. Pero dito naman nagbilin siya ng magandang salita sa kanila na wag sila mag-aaway sa daan. Dahil doon din po yung kanilang bunso na si Benjamin. Baka nakita natin yung pagmamahal, yung sa buhay ni Jose, nandun yung proteksyon ng ating Panginoon, yung guidance ng Panginoon kay Jose. Iningatan siya ng ating Panginoon sa kanya mga dinanas na hirap, Sabi sa 25, kaya malis sila sa Egypto at bumalik sa kanilang ama sa Canaan. Siguro pag alis nila, habang naglalakbay sila, napakasaya siguro ng magkakapatid na to, kasi sila. Ang sarap kaya nung pakiramdam na pinatawad ka ng tao na nagkaroon ka ng kasalanan sa taong yon, na yung binigay sa iyo yung tunay na kapatawaran. Napakasarap yun. At saka isa rin po, napakasarap din po talaga magpatawad sa kabila na napakahirap. Yan ang pinakamahirap na ibigay talaga sa tao, yung pagpapatawad. Hindi yan madaling kalimutan. Lalo na pag nakikita yung taong gumawa sa kasalanan. Pero ito po ay isang aral na binibigay sa atin na hindi lahat, kapag ikaw ay nagpatawad, dapat ito lahat ay kalimutan po, na hindi na dapat nabalikan. Sinabi nila sa kanilang ama na buhay pa si Jose at siya pa nga ang tagapamahala ng buong Ehipto, na tulala si Jacob, hindi siya makapaniwala. Dahil nga, sino maniniwala na matagal silang panahon na nagkahiwa-hiwalay at sobrang pagdadalamhati ni Jose nang nawala ni Jacob, na sobrang pagdadalamhati niya nang nawala si Jose. Kaya nga, di ba, nung pinababalik sila para bumili muli ng pagkain, nag-aalala dahil pinapasama nga to si Benjamin, nawala na nga si Jose at mawawala pa si Benjamin, di ba, gano'n na nga niya. Dahil nga, alam niya yung pagmamahal talaga ng magulang, na makita mo lang may sakit nga yung anak mo, hindi mo matanggap ganun pa kaya na matagal na mawawalay sa iyo, hindi mo alam kung buhay o patay na, Kaya napakalaking biyaya to, biyaya si Jose, hindi lamang sa kanila, pamilya, kundi naging biyaya din siya sa sarili niyang naging pamilya, nagkapamilya na si Jose, at naging biyaya din siya sa buong nabubuhay pa na natulungan din, nagamit siya pang ma-save yung mga buhay lalo na ng tagutom. Sabi din dito sa 28, sinabi ni Jacob, naniwala na ako, ang anak kong si Jose buhay pa, pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Napakasarap, nagkaroon uli ng pag-asa. Nandun yung pag-asa na binigay ng Diyos. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa, na ang lahat, kung ang ating Panginoon is waymaker. Kung nandoon tayo, isipin natin, i-apply natin sa buhay natin ito, na dumaranas tayo ng pagsubok sa pera, financial. Sino bang hindi dadanas nito? Ito yung number one na na gamit ng tao, di ba? Pero His grace is enough. Pag tayo nagtiwala sa Panginoon, hindi ganun mabigat para sa atin yung mga pagsubok na dinadanas natin. Kung tayo may problema din sa pamilya natin, maniwala tayo na aayusin ng ating Panginoon. Walang imposible sa Panginoon na hindi malulutas ng ating Panginoon lahat ng problema at pagsubok na daraan sa atin. Talagang darating lang tayo talaga, maunawaan natin. Pag tayo na niniwala sa ating Panginoon, nagtitiwala tayo at sumusunod, maunawaan natin, hindi ganun kasakit, hindi masakit yung dating ng ating mga pagsubok na dumarating sa atin. At ipagpapasalamat pa natin to. Dati sasabihin ako, nakakabisit, puro na lang ganun. Sorry, nabanggit king ganun, ka dahil sa mga pagsubok. Ganon. Pero pagka may Diyos ka, thank you Lord for the trials, di po ba, sinasabi natin yan. Kaya, sabi po sa Jeremiah, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Nothing impossible in God. Kaya wag po tayo mawala ng pag-asa. Put Jesus first in our life, at magtiwala tayo na lagi tayong
May pag-asa sa ating Panginoon. Yun lamang po at God bless you all. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 45 verses 1 to 8 na sinasabi, Then Joseph could not control himself before all those who stood by him, and he cried, Have everyone go out from me. So there was no man with him when Joseph made himself known to his brothers. 2. He wept so loudly that the Egyptians heard it, and the household of Pharaoh heard of it. 3. Then Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still alive? But his brothers could not answer him, for they were dismayed at his presence. 4. Then Joseph said to his brothers, Please come closer to me. And they came closer, and he said, I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt. 5. Now, do not be grieved or angry with yourselves, because you sold me here, for God sent me before you to preserve life. 6. For the famine has been in the land these 2 years, and there are still 5 years in which there will be neither plowing nor harvesting. 7. God sent me before you to preserve for your remnant in the earth, and to keep you alive by a great deliverance. 8. Now, therefore, it was not you who sent me here, but God, and he has made me a father to Pharaoh, and lord of all his household, and ruler over all the land of Egypt. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Magandang gabi po. Ito po yung message sa Genesis 45 verse 9 to 15. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalahin. Dooy mapangangalagaan ko kayo, 5 taon pa ang taggutom, at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ang ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto, at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Niyakap si Benjamin, at ito na may umiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Salamat po sa pagkakabasa po ng salita po ng Diyos. Ngayon babasahin ko po Genesis chapter 45 verse 16 to 18. When the news reached Pharaoh, Paulus the Joseph brothers had come. Pharaoh and all his officers were pleased. Pharaoh said to Joseph, Tell your brothers, do his load your animals and return to the land of Canaan, and bring your father and your families back to me. I will give you the best of the land of Egypt, and you can enjoy the best of the land. Amen. Genesis chapter 45, verse 19 to 21. You are also directed to tell them, Do this, take some carts from Egypt for your children and your wives, and get your father and come. Never mind about your belongings, because the best of all Egypt will be yours. So the son of Israel did this. Joseph gave them carts
as Pharaoh had commanded, and he also gave them provisions for their journey. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Genesis chapter 45, verse 22 to 24. To all of them, he gave each man chains of raiment, but to Benjamin he gave 300 pieces of silver and 5 chains of raiment. And to his father he sent after this manner 10 asses, leading with corn and bread and meat for his father by the way. So he sent his brethren away, and they departed, and he said unto them, See that ye fall not out by the way. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 45 verses 25 to 28. Sabi po rito, So they went up out of Egypt and came to the land of Canaan to their father Jacob. And they told him, Joseph is still alive, and he is ruler over all the land of Egypt. And his heart became numb, for he did not believe them. But when they told him all the words of Joseph, which he had said to them, and when he saw the wagons that Joseph had sent to carry him, the spirit of their father Jacob revived. And Israel said, It is enough. Joseph, my son, is still alive. I will go and see him before I die. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Purihin ang Panginoon sa pagkakataong ito na ako po ay makapagbahagi muli ng kanyang salita. Dito po sa chapter 45, masyado pong makabagbag damdamin po yung story ni Joseph. Dito po pinakita na po na kanya nang isiniwalat yung sa kanyang sikreto, ni-reveal niya na po yung kanyang pagkatao sa kanyang mga kapatid. So, hindi makapaniwala ang mga kapatid. Una, hindi sila makapaniwala na buhay pa si Joseph. At ikalawa, hindi sila makapaniwala na siya na yung pinaka ma-influensyang tao sa mataas yung katungkulan niya dito sa Egypt. So, sa verses 25 to 28 po ay ipinakita na inihatid na rin nila yung balita, ni-reveal na rin nila sa kanilang amang si Jacob ang buong pagkatao ni Joseph na ito ay buhay pa at siyang naghahari ngayon sa Egypt. So, si Jacob, tulad ng kanyang mga anak, ay hindi rin makapaniwala. Dahil sa loob ng maraming taon na magkawalay sila, hindi siya makapaniwala na buhay pa pala ang kanyang anak na si Joseph, ang kanyang pinakamamahal na anak. So, natulala siyang saglit, siguro naisip-isip niya na yung panahon na naghihimutok siya, nagrereklamo siya kay Lord, ba't nawala si Joseph, pati si Benjamin na pumalit sa pagmamahal nga, dito niya inukol yung pagmamahal niya, na bakit kailangan kuhanin pa, mawalay, at pumunta ng Egypt. Siguro nagrereklamo siya kay Lord, pero this time na nung balik yung ano niya, siguro nasabi niya, salamat po Panginoon, at buhay pa pala yung pinakamamahal niyang anak. So minsan sa buhay po natin, meron po tayong mga bagay na kailangan nating bitawan para po meron tayong mas malaking blessing na ma-receive. So, dito po ipinapakita lamang po ng verses na ito na si Jacob ay excited na gusto niya nang makita si Joseph, yung pinakamamahal ng anak, habang siya ay merong panglakas, may natitira pang buhay. So, napakaganda po nitong kwento ng buhay ni Joseph na ating pong nabasa sa chapter na ito. Nakikita po natin yung compassion, yung pagpapatawad ni Joseph, at saka yung wisdom na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon na maaari niya naman na simula pa noong nakita niyo yung mga kapatid niya, pwede niya naman agad ipamuka na ako to ang kapatid ninyo na inyong ibinenta, na inyong hindi ginawaan ng hindi maganda. Pero binigyan siya ng wisdom. Makikita po natin dito na kasama ni Joseph ang Panginoon dahil yung wisdom na ipinagkaloob sa kanya, hindi siya naging mabilis sa kanyang pagsasalita, nagdesisyon siya, hindi siya agad nag-antay siya ng tamang time.
So, ito yung nakita niya nga noong pagbalik ng mga kapatid niya at uuwi na, ito yung time na nakita niya na siguro, dahil dahil nga nanabik siya, dahil yung compassion niya, hindi niya na naisip yung galit niya, talagang puno siya ng pagmamahal, pagpapatawad, gusto niyang i-restore, gusto niyang bawiin yung mga panahon na nawala sa kanila. So makikita natin dito, ang maganda pa na sinabi ni Joseph dito, no, na hindi yung mga kapatid niya ang naglagay sa kanya sa sitwasyon na yun, kundi ang Panginoon. So dito natin makikita na sa pagpapatuloy nga po, na nakita ni Joseph na yung Panginoon na nagdala sa kanya sa sitwasyon na iyon. Dito natin napatunayan yung Romans 8 verse 28 na all things work together for good for those who love God and is called according to His purpose. Nakita niya at kinikilala niya na plano yon ng Panginoon. May magandang plano ang Panginoon para sa kanya, na magandang makita po natin at matularan natin si Jose na anuman yung circumstances ng buhay natin, lagi nating isipin na God is always in control, na sa kabila ng ating mga paghihirap, in the midst of our pain, our sufferings, our brokenness, naandyan ang Panginoon. God is working sa mga panahong yan na tayo ay nasasaktan, na tayo ay nahihirapan, na tayo ay nagdudusa. So, napakaganda po ng story ng buhay ni Joseph. Hindi lang nakaka-encourage, nakakapag-transform ng yung ating magiging mga pananaw at yung mga sa loobin natin. Talagang mababago. Kapag dahil dyan pinakita niya talaga yung katapatan ng Panginoon, yung paniniwala niya, yung faith niya. So, yun lang po yung masishare ko. Sana po ay maging magandang example po sa atin. At kapulutan nawa natin talaga ng aral to. At dalangin ko na sana po ay magkaroon tayo ng wisdom ng kagaya na po ng kay Joseph, na hindi tayo pabigla-bigla sa pagsasalita, sa pagdidesisyon. Lagi nating hingiin yung patnubay ng ating Panginoon. So yun lamang po, to God be all the glory, at to God bless everyone.